Sabi po ng Commission on Elections, may isang senador na umaming tumanggap siya ng campaign contribution mula sa isang kontraktor noong eleksyon 2022. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Nang sagutin nila ang show cause order ng COMELEC, hindi na itinanggi ng isang senador at isang contractor ang pagtanggap ng mambabatas ng campaign contribution mula sa contractor nitong 2022 elections. Tinanong pero tumanggi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pangalanan sila. Pero nauna nang inisyuhan ng COMELEC ng show cause order si Senador Chis Escudero nitong Oktubre kaugnay ng campaign donation ng presidente ng Centerways Construction and Development para sa 2022 elections. Sabi ni Garcia, hinihintay nila ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na kailangan pang aprubahan ng NBank. Hindi tiyak kung kailan ito ilalabas. Kung ang recommendation is to file the case, then immediately i-authorize ng Commission NBank ang filing ng kaso sa ating Law Department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Ang importante po ay tapos naman yung ating pong tinatawag na evidence gathering, yung ating investigation, at upang makapunta na sa tinatawag na PI kung kakailanganin o dismissal naman kung hindi naman talaga minamarapat. Sa November 21 naman ang deadline para sumagot sa show cause order na inisyu ng COMELEC sa 27 contractor na nakitaan ng kontribusyon sa mga kandidato ng 2022 elections. Matapos nito, mga kandidatong binigyan naman ng kontribusyon ng 2022 elections ang i-issuehan ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Pinagbabawal niya ng pagsolicit o pagtanggap ng kontribusyon mula sa public contractors o mga may kontrata sa gobyerno. Iniimbisigahan din ng COMELEC kung kumpleto ang deklarasyon ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kung hindi, ayon sa COMELEC, pwede yang ituring na paglabag sa Omnibus Election Code, perjury o falsification of public documents. Buti available na ngayon yung SALN. Pero syempre po, kaya ang COMELEC hindi makapag-moto proprio dati, tatandaan po ng lahat na yung po kasing hawak-hawak lang ni COMELEC ay yung mismong SOSE. Wala naman po kaming kopya ng mga SALN o iba pang mga dokumento kahit income tax return. Bukod sa pag-aaral ng COMELEC sa mga SOSE, makakatulong kung merong maghain ng reklamo laban sa kanila sa COMELEC. Kung may formal na magpapile ng petisyon, i-issuehan kaagad namin ng corresponding notices yung mga involved na parties. There is a period kasi na ino-observe sa rules kapag kami nag-file ng petisyon kung ilan lang ang araw upang mag-issue kaagad ng tinatawag na summons at pagkatapos may araw din kung kailan kinakailangan sumagot. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.